Yun, welcome dito sa ating day 3 officially. We're gonna start our session, although may 2 minutes pa tayo. But yeah, so welcome to day 3. So actual campaign setup ito guys. And kaya medyo inagahan ko na ng konti dahil medyo mahaba-haba ito dahil ano to, actual campaign setup. Okay, so we're gonna be setting up a campaign doon kay Sir Eric. So, nandito tayo ngayon. Let me just quickly share my screen. Although may nagawa na si Sir Eric ditong campaign, but for the benefit of everyone, I can start the campaign from scratch. Okay? So, usually kapag ka meron ng ganyang ano, na setup, ang ginagawa ko lang, dinuduplicate ko lang ito para mas mabilis mag-copy. Okay? So, assuming lang guys na wala pa to dito, wala pa siyang as in wala pang campaigns na na-launch. Ito gumawa na si sir ng ano, ng parang pinalo mo na ba kagabi 'to sir, yung ano natin or the previous days, yung recordings ano, Nung Monday pa, sir. nung Monday pa 'no? Tinanong ko, sir. Oo, naunahan mo na kami. Anyway, puwede ko namang i-delete na lang siguro na, maya-maya after nitong setup. But anyway, sige. Usually, sinisimulan ko yung campaign ng ganito. So create and then leads. Guys, kapag ka ang products ninyo ay high ticket product, meaning thousands in pesos and millions of pesos ang binebenta ninyo, leads lagi ang i-optimize ninyo. Ibig sabihin, leads ang gagamitin yung campaign objective. Now, for some reason, if work sa inyo yung engagement, ituloy nyo, no? Anong tawag dito? Walang no walang ano, walang campaign setup na one size fits all. Okay? Ibig sabihin kung for the longest time you've been running engagement campaign and you are getting positive return on ad spend or return of investment, positive yung return on investment mo. Naglabas ka ng 10,000, meron bumalik sa yung 50, meron bumalik sa yung 100. Ituloy mo kung ano yung nagwo-work sa'yo. Do not fix what is not broken. Okay? So, maliwanag tayo doon. So, again, kung mataas ang price points mo, you have to nurture that leads. Pero kung hindi nagwo-work sa'yo yung engagement, for the longest period of time, you have been using engagement, tapos basura talaga yung pumapasok, then this setup, magagamit mo to. Okay? So, we're gonna select leads. Okay, bago ko simulan kasi meron din akong mga students na nasa real estate na industry. Nag-feedback sila sa akin na sabi nila, "Coach, yung sales 'pag ini-optimize ko, mas maganda yung quality ng leads na pumapasok." So, it's up to you to optimize whatever na magwo-work sa inyo. Okay? So, yun. Yun yung ano natin do'n. Okay? So, leads tayo muna ngayon and then continue. Sa leads kasi ah, maraming or tatlong setup ang puwede mong gawin dito. Isang click to message, isang, Facebook lead form, tsaka isang click to call. Okay? Kung alin sa tatlo yung magwo-work, yun po yung iko-continue ninyo. Okay? So, ulitin ko, create, leads, continue, manual leads campaign, continue. Yung recommended settings na yun, wag niyo munang gagamitin, especially kung nagte-test muna kayo. Okay, usually ginagawa ko, ang naming convention ko, katulad ng ginawa ni Sir Eric, called CTM sales testing, pwede naman yan. Or TOF, conversions, CTM, leads, testing. Usually ganyan ako mag-naming convention. Okay? Ibig sabihin ng TOF, top of the funnel campaign. Kasi tatlong ano yan, tatlong level po yung, ang tinatawag itong audience temperature. Nakita nyo yung kahapon? Tatlo, di ba? So ito yung cold,
Ito yung warm audience. Tsaka ito naman yung hot audience. Ibig sabihin nun, lahat nung tinarget mo ng cold audience, meaning hindi ka pa kilala, nandito sa top of the funnel. Tapos yung warm audience naman, ito naman yung middle of the funnel. Okay, tapos yung hot audience, ito naman yung bottom of the funnel, BOF or BOFU. Tofu, mofu, bofu, yun ang tawag dyan. Okay, so pare-pareho lang yan. Cold or tofu, warm or mofu, hot or bofu. Okay? So, yan, malinaw tayo dun ha. And then, pagdating mo dito, sa ad set level, kasi ito, campaign level yung nasa taas, ad set level ito. So, mamimili tayo muna dahil CTM, ang ibig sabihin ng CTM, click to message. CTM leads testing, okay? Tapos messenger, ano to, buong Pilipinas ba to, Sir Eric? Sir, ano, Luzon lang. by city, Central Luzon lang, sir. Sige, Central Luzon. Bye, didelete lang naman natin ito mamaya eh. So, yan, July 4, 12 midnight. And then, Central Luzon. Type mo lang dito. Central Luzon. Philippines. Yan. Ano ba yung nandito mo? Gaya natin yung nandito mo. Meron ka talagang sinelect na mga ano. But usually, ang ginagawa ko lang dyan, para hindi ka na mahirapan, yun lang, Central Luzon na lang. Okay yung buong Central Luzon. So, pwede itong pangalanan, CL, tapos broad, open, audience, -1. Okay, ibig sabihin, wala akong sinelect na interest. As in, pinabayaan ko lang si Facebook na maghanap ng interest or demographics sa Central Luzon. Bahala na si Facebook doon. Yun yung ibig sabihin ng naming convention ko. Tapos pagdating ko dito sa ad level, okay, gayahin na natin yung ginawa ni Sir Eric para hindi na tayo mahirapan pa. So ito yung ad, tapos yun yung destination. So ito, copy natin. Lagay natin dito sa primary text, tapos yung headline, apply now. Then, yun, babalitan mo lang yung chat to messenger. Tapos, since may template na si Sir Eric dito, hindi niya na tayo pinahirapan. Maraming salamat, Sir Eric. No, pasalamatan niyo si Sir Eric ha. Okay, Sir Eric, salamat. Okay. So dahil meron na siyang template dito, papakita ko na lang sa inyo kung paano i-set up yung template. No, para hindi na natin from scratch. So, kiklik nyo lang tong edit, tapos create. Tapos usually pinapangalanan ko tong advance ng broad chat flow 1.0. Chat flow 1.0. Yan yung pinapangalan ko diyan. Sir Eric, ang ginawa niya dito, broad audience. Yon. So okay lang yun. So ibig sabihin, may nagawa na siyang broad audience. Ngayon, ang gagawin natin yung interest targeting naman. So gagamitin na natin yung broad audience. So usually ganyan yung pinapangalan ko sa sa chat flow. Naming convention. Tapos punta ako sa content. Tapos pwede nyo i-modify yung welcome message nyo dito. Then sa questions, you can ask questions. Ano bang ginawa mo dito? Click ko muna yung edit ha. Miraj G4. Ayan, nilagyan niya ng image. Ayan. Tapos contact number, frequently asked questions. Ayan, nilagyan niya dito. Parang sales yata yung yung ginawa mong campaign setup, no? Tama. Sales testing yung ginawa mo. Ayan sales. So, okay lang yun. So, ngayon, dahil leads yung sinelect namin, you can modify this one. Question, answer text. Bali, tatanong mo lang, are you interested in our, let's say, promotions or our low down payment? Whatever it is na pinopromote mo. So, you have to put this one in here para ma-pre-qualify mo. Kasi pag nagsagot siya ng yes, mag-fire yung next question. Pag nagsagot siya ng no,
madi-disqualify siya. Okay, pag na-disqualify siya, mapupunta dito sa disqualification message. Ito. Thanks for your interest, but it doesn't look like we're a good fit at this time. Tapos, dito sa questions, actually itong city na to, nire-remove ko na to. Tapos, sa add question, you can modify custom question. Let's say, when are you planning to invest in a new car? Yan, parang ganon. So, tapos add option, let's say, in 1 month, kunyari. Tapos add option, let's say, in 3 months. Yan. And then add option, 6 months, kunyari. Yan. Para makita mo kung sino yung hot at sino yung hindi pa hot. So, makikita mo yun dito sa gilid. Lalabas yun dyan. Ayun o. In 1 month, sorry, 1 month. In 1 month, ayun, lalabas siya doon. In 3 months, yan. And then, sa completion message, usually, nilagay ko dito, will contact you as soon as possible. Parang ganun. Okay, disqualification, automatic, nandoon na yon. And then, sa privacy policy, since wala ka pa namang website, ang usual na ginagawa ko dito, pupunta ako dun sa Facebook page ko. Guys, kung ayaw nyo matabunan yung mga question nyo, mamaya na kayo mag-shoot ng question dyan sa chat box. Okay? Para mamaya sasagutin ko lahat after nito. So, pupunta tayo kay Mitsubishi, di ba? Mitsubishi, ito. Ayun. So, ang ginagawa ko dyan, guys, kapag wala pang website yung client, kiniklik ko tong aking, yung mismong page, use page. Tapos ito, yung freeway.eric yan. Kukunin yan. Tapos, dito yan ilalagay. Yan yung muna yung temporary privacy policy mo na ilalagay. Okay, once na kompleto mo na yan, usually ang kailangan mong makuha ditong information, yung contact number tsaka email. Kung ayaw mo nang masyadong mahaba yung sequence mo, contact number lang. Halimbawa, na-kompleto nila yung questions na yan, then you can add question here ng user information, phone number. Make sure lang na itatype nyo dito, what is your correct phone number? Tapos, wag mong i-allow to skip. Ibig sabihin, answer validation, i-check mo to kasi pag hindi niya nilagay yung tamang number niya, mag-auto-fire yung sequence, sasabihin ni Facebook, is this the correct phone number you, it looks like mali yung nilagay mong input. Kasi, alam ni Facebook kung anong mobile number yung ginamit niya doon sa Facebook profile niya. Automatically, lalabas yung sa harap niya yung number na ginamit niya pag sign up kay Facebook. Ang gagawin niya na lang, hindi niya na itatype yon, i-click niya na lang tong button, tapos automatically replied na yon. Ayun na yung reply niya doon sa what is your correct phone number. Pipindutin niya na lang to, tapos automatically nakuha mo na yung number niya. And then, kapag nakuha mo na yung number niya, trabaho mo as a salesman, natawagan yung nag-inquire sa'yo. Huwag niyong papalipasin yung buong maghapon na hindi niyo natawagan yung nag-inquire sa inyo, especially kung nagbigay ng mobile number. Bakit? Kasi hot pa yon. Pag iyan, inabutan niya ng the following day, pangatlong araw, hindi na kayo kilala niyan. No, masasabihin sa'yo, sino ka? Hindi ko matandaan. No? So, automatically, kung basta naman nagtumunog yung cellphone nyo, may nag-inquire, nag-iwan ng mobile number, tawagan nyo agad. Bakit? Kasi mapi-pre-qualify ninyo kung yung tinawagan ninyo na yon ay basura. Hindi number cannot be reached or mobile number is invalid or incorrect. Alam mo na agad sa sarili mo na nagtitrip lang. So pwede mo nang i-tag yon as disqualified. Okay, ituturo ko sa inyo mamaya yung disqualification kung paano nyo i-disqualify yung user. Okay? So pag sumagot yon,
Tapos sinasabi niya, tatanong ko pa sa misis ko, ibig sabihin nun, possible, interested nga siya, pero tatanong pa niya sa misis niya. Okay, kaya ilalagay mo yun sa pipeline mo ng leads na interested but not hot. Okay, I believe, I'm not sure Sir Eric kung paano nyo sinesegregate yung leads sa ano nyo. Ang ginagawa kasi namin noon or ako nung time na ahente pa ako ng kotse, meron akong meron akong papel tapos actually may binigay sa amin noon yung Toyota ng ano ng calendar. Tapos sinusulat ko doon kung sino yung mga nakausap ko ng let's say for example June. Tapos sinabi niya sa akin, mga September pa ako bibili eh. So pagdating ng September, talagang binabalikan ko 'yon dahil yung pangalan niya nakalagay doon sa September na master list ng leads. Okay, so dapat 'yon iniano niyo, nino-note niyo para pagdating ng September, kung wala kayong benta, alam mo na kung saan ka pupuntang ano, lead, anong tawag dito, alam mo na kung sino yung kakausapin mo kasi ito na previously nakausap mo na. So, gano'n. Okay, so dahil meron na nagawa si Sir Eric, ang gagawin natin ngayon ay gamitin natin kung sakaling lalabas dito. Bakit ba hindi lalabas? Hindi nga lumalabas. Kasi sales nga pala yung ginamit ni Sir Eric, ano? Teka. Oo nga, hindi lumalabas kasi sa sales yung ginamit niya. So, sa sales lang siya lalabas. So, talagang magki-create tayo ng bago. So, broad chat flow 1.0. Content. We'd like to know how we can help you. Questions. Ano ba yung nilagay mong question dito? Ayun. So, let's say, ito pwede lagay natin dito, are you interested in our promo? Yan, pwede ganyan. Tapos, yes or no. Tapos yung city, tatanggalin natin. Add question. Custom question. Ano itong nilagay mo dito? Quotation for Mirage G4. Okay. Please select below that best interest you. Tama ba yung English ko? Please select below. Yan, GPT tayo. Okay. Ano yung naisip ako? Please select maganda ilagay dito. Please select which unit are you interested in? In. Tama ba yan, Rich? Rewrite this if grammatically incorrect. Yan. Siyempre, hindi naman tayo magmamarunong na magaling tayo mag-English. Ayan. Please select the unit you are interested in. Yan. Yan. Nandiyan si ChatGPT guys. Makakatulong yan. So answers, siyempre, lalagay na natin dito si Mirage G4. Yan, Mirage G4. And then add option. Si Expander. Tapos add option. Montero. Add option. Triton, L2 tapos L3.
Triton, tsaka L3. Yan. So, lalabas dito yung selection. Tapos, completion message. Yan. Will contact you as soon as possible. As soon as possible. Okay? Tapos, dito pala, sa questions, nakalimutan natin, yung mobile number, di ba? Hingin kasi natin yun eh. Custom question. Ay, mali. Ano yun? Add question, user information, sorry. As phone number, uh, please provide as your correct phone number. Ayan, tapos huwag niyong i-allow to skip. Tatanggalin niyo yan para okay tayo. Completion message, disqualification, then privacy policy. Yung privacy policy, ito yun. Muna ilalagay ninyo. Okay? Then save. Got it? Yun. Meron na tayong broad chat flow. Tapos, since meron na tayong primary text, meron na tayong headline, ang ilalagay natin is yung image. Okay? Sa image, guys, make sure lang na kung ano yung ina-upload nyong content or asset, yun din dapat ang naming convention uh, ng ads mo dito. Halimbawa ito. So, dapat kung Mirage G4 yung ad name mo, dapat yung image din, Mirage G4. Tingnan natin. Ayun o, photo lang siya, photo.jpeg. So, dapat yan, yung naming convention ng image mo tsaka yung ad name pareho. Bakit? Kasi madali mong hanapin yan kapag marami ka ng ads na tumatakbo. Tapos halimbawa, naging winning yung ad, so mas madali mo siyang hanapin. So, i-click mo yung add media, add image. Tapos search media natin dito. Ayun siya. So dapat hindi siya random lang na na photo. Kasi iba pag ano. So click mo lang tong original. Itong recommended guys, dapat 9:16 yung vertical siya. So pag pumunta ka ng Canva, ang standard size nito is 1080 by 1080. Pag kinilik mo yung create design, custom size, yung standard size 1080 by 1080, okay, square yan, or pag nag-click ka ng create design, type mo lang reels, pwedeng ganon. Ang tawag dito, custom size, and ito pala yung, teka lang, create design, kunyari story, 1080 by ano yan eh, 1080 by 1920, ayan o, 1080 by 1920, yung vertical, itong vertical na to. So, ito kasi square, tapos ito vertical. Okay? So, itong size nung ano mo sir, hindi tama, mukhang hindi tama, tingnan mo to, hindi siya lapat. So, dapat ito 1080 by 1080. Okay, hanap tayo dito ng ng medyo kwadrado. Tingnan mo to add image. Ito, 1242 by 930. So, ang layo. Ito, vertical to, 1080 by 1920. Ito na lang siguro yung vertical para medyo magandang tingnan. Kasi putol eh. Tingnan mo, ang pangit to. Hindi tama yung size niya. Pero for the sake of this demo, gamitin na muna natin to. Yung ito. Para magkwadrado siya. Original. Okay? So, done. Then, kunyari, Mirage. Yan. Mirage G4. Yan. Tapos publish mo. Okay? Okay. And then, ang gagawin natin next is ito na siya, di ba? So, yung naka-schedule na siya. Ngayon, babalik kayo doon sa
ad set. Ang gagawin natin, i-duplicate natin 'tong ginawa nating ad set, tapos original campaign lang, duplicate. Tapos maglalagay tayo ng interest. Punta ka lang dito sa baba, switch to original audience options. Tapos use original audience. Okay, tapos 'pag binigay mo dito sa baba, makikita mo dito detailed targeting. So pwede mo na i-type dito, Mitsubishi. Ano ba 'yun? Mali yung Mitsubishi. Kunyari Mitsubishi Motors, ayan, marami ng 7.4 million na. Usually ina-uncheck ko 'tong advantage detailed targeting. Okay, para hindi siya lumaki ng masyado. So 1.7 million, okay na 'yan, goods na 'yan. Pero kung gusto mo pang dagdagan, dapat 'wag kang mag-a-add dito ng hindi relevant sa Mitsubishi. Dapat puro Mitsubishi 'yan. Igrupo mo 'yan sa isang ad set lang. Okay? Ito, Mitsubishi. Lahat Mitsubishi lang. Huwag niyo pagsama-samahin yung ano, yung lahat ng brands. Okay? Kasi pag merong isang brand diyan na nagwo-work, hindi mo na alam. Kasi nga hinalo-halo mo na eh. So, halimbawa, ito, Mitsubishi lang siya. Basta lahat ng Mitsubishi, shoot mo lang diyan. Tapos, ito naman, sa naming convention mo, so, Mitsubishi, yan, broad Mitsubishi yan. So, interest targeting or interest, excuse me, interest Mitsubishi, yan. Tapos, babalik ka dito sa ad level, okay? Tapos, yung iyong chat flow, papalitan mo ng, meron ka lang ipapalit doon. Yung chat flow mo na broad chat flow 1.0, ang gagawin mo lang doon, duplicate. Tapos punta ka sa advanced. Dahil broad to, lalagyan mo to ng interest na siya ngayon. Chat flow 1.0. Pupunta ka ng content, meron kang papalitan dito, itong welcome message. Ang papalit mo, ang lalagyan mo lang dito ng emoji. Okay, yung smiley naman na emoji. Ayan, smiley. Para saan yung emoji? Sino makakasagot? Para saan yung emoji? Para sa identifier. Identifier. Yan. So, alam natin na kapagka merong smiley, alam natin kung saan galing. Sa interest targeting yon. So, save mo lang siya. Ayun lang ang papalitan mo, yung emoji lang. Save mo siya. Then, ayun na siya, interest chat flow 1.0. Yan. So, publish mo. Gets? Okay. So, next naman tayo sa, nakaisa pa lang tayo. 30 minutes na. Isang campaign pa lang to. Kaya medyo mahaba to eh. So, next nating campaign is yung Facebook lead form. So, click mo yung create leads pa rin. Tapos continue. Huwag nyo munang gagamitin tong recommended settings kapag nagte-testing kayo. Dito muna kayo sa manual leads campaign. Continue. TOF conversions FB form testing. Tapos ganun pa rin. Kanina messenger yung sinelect natin, ngayon instant form naman. Tapos CL broad open audience 1. Kasi wala naman ako sinelect na targeting. Tapos ganun pa rin, alas 12, yung 100 pesos, tapos alas 12 mo siya ilo-launch ng the following day. Or mamayang madaling araw, 12 a.m. Tapos, yan, wala ka nang gagalawin dyan. Broad nga eh. Yung location pala, dahil Central Luzon lang yung sinelect natin. Ayan. Tapos, pagdating dito, iba na itsura niya ng form. So, i-click mo yung add form. Then, create form. Ito, papalagyan mo ng broad FB form 1.0. Okay?
Tapos, tatlo kasi yan, more volume, higher intent, tsaka rich creative. Itong rich creative, hindi ko pa nagagamit to. Itong form type na rich creative. Pero more or less, ito yung gagamitin mo, more volume or higher intent. Okay, bago kasi itong rich creative eh. More volume, madalas makakakuha ka ditong basurang leads. Pero pag na-pre-qualify mo naman ng maayos, okay naman siya. Okay, higher intent, yun lang, mas marami kang pwedeng itanong sa kanila. Tapos, may double verification ni Facebook kung tama ba yung sinasubmit nilang information. Okay, for the sake of this demo, let's just choose more volume. So, intro, ganun pa rin. Pwede ka mag-upload ng image or gamitin mo yung image dun mismo sa ads. Okay? So, use image from the ad, tapos lalabas yun dito, yung mismong image sa ads na ginamit mo. Tapos, headline, kunyari, ano ba yung July ngayon, di ba? So, parang July, kunyari, July, back to school promo, parang gano'n. Back to school promo, ayan yung headline mo. Let's say 5K DP only. Ayan. So, ayan, lagay mo dito, we are grab your garage or take advantage ChatGPT yan eh, of our July promo 5K DP. Yan. So, pwede mo lagyan or down payment. Yan. So, nandito yung sub-headline mo. And then, questions. Dito sa description, by providing your contact information, you agree that one of our staff will reach out to you. Ayan. Tapos, kung gusto mong kunin yung email and mobile number, it's up to you. Pero usually kung sa ganito, hindi naman tayo kasi ma-email dito sa Pilipinas eh. Usually nire-remove ko to, tapos contact number ang hinihingi ko. So add category, contact fields, phone number, yun lang. Full name and contact number. Wag mo nang hingiin yung kanyang full address, complete address, etc. So, kasi makukuha mo naman yung address niya kapag natawagan mo eh. So, full name lang, tsaka contact number, that's it. Tapos, privacy policy, ganun pa rin. Punta ka sa page mo. Ito, lagay mo lang dito, privacy policy. Mitsubishi privacy policy. Tapos yung link ng page mo. Tambagal na yan. Ayan, biglang bumabagal siya. Okay. Kukunin mo to and then copy and then sisave mo dito. Yun yung link na ilalagay mo. Tapos message for leads, it's either go to website or meron kang file na ibibigay or papatawagin mo sa'yo, call business. Ilalagay mo dito yung mobile number mo. Is change mo lang ito ng Philippines. Or kung gusto mo naman, papuntahin sa page mo, go to website. Tapos lagay mo yung link ng page mo. So depende sa iyo kung ano yung gusto mong yung parang pinaka thank you page mo na siya. Okay? So instead na view website, visit our Facebook page. Yan. Tapos create form. Oops, ano to? Description. Ano nakalagay? Thanks, you're all set. So, anong tawag dito? Ano nakalagay dito nung nakaraan? Kalimutan ko. Thanks, you're all set. Exit the form now. Exit the form now or visit our Facebook page. Ayan. Tapos create form.
Yun, may form ka na. Broad 1.0. Halimbawa, Sir Eric, in the future, or gusto mong baguhin tong ginawa kong chat flow, simple lang gagawin mo. Click mo lang itong duplicate, tapos lagyan mo na to ng 2.0. Kamukha dun sa click to message kanina, ganun din ang gagawin mo. Halimbawa, gusto mong palitan yung ginawa ko, gagawin mo na yung broad chat flow na 2.0. Okay, ganun yung ano natin, yung systematic approach ng pag-create ng form. Ngayon, ganun pa rin, type mo dito yung Mirage G4. Tapos, kopyahin lang natin dito sa kabila yung nilagay mong primary text. Ayan. Tapos, yung headline, tatanggalin mo yung ano, dito. Tapos, obviously, yung call to action, hindi naman sign up. Siyempre, ang gagawin mo, get quote. Kung ano yung magbe-make sense dun sa binibenta mo. Pwede na, hindi mo naman siya pwedeng sabihin na download na kasi wala ka namang ipapa-download. No? So, yun. Kung ano yung magme-make sense. Tapos, add media, ganun pa rin. Kung video, video. Kung image, image. Click mo lang yan sa original. Palitan mo lang to Sir Eric ng vertical pangit tingnan eh. So hindi siya magfi-fit dun sa newsfeed. So magiging iba itsura niyan sa sa newsfeed Sir Eric. Click mo lang yun done. Tapos that's it. Publish mo na to. Okay? Okay, meron na tayong Facebook lead form. Ngayon, meron pang isang setup which is yung click to call. So, click mo yung create, tapos leads pa rin. Puro leads yung sinelect ko tapos continue, tapos manual leads campaign, continue. Tapos ganun pa rin, TOF, conversions. Ito naman, click to call, testing. Okay? Dito naman, CL, ayan, broad open audience 1. Tapos, kung kanina, yung unang-una, messenger, pangalawa, instant form, pangatlo, ang gagawin natin, calls. Diretsong tatawag sa'yo. Okay, tapos, ganun pa rin, 100 pesos. July 4, 12 midnight. Guys, medyo binilisan ko lang ng konti kasi tawag dito, apat na setup kasi ito eh. So 12 midnight, tapos wala akong sinelect dito except pinilitan ko ng Central Luzon. So, yan. Central Luzon and then dito, Mirage G4. Tapos yung pa rin, kopyahin pa rin natin yung primary text dito. Tapos yung headline niya. Boom. Okay? Tama ba tong number, Sir Eric? Tama ba yan? Tama, sir. 917535. Oh, ayan guys. Yung mga nasa Central Luzon, madaling kausap yan, Sir Eric. Tawagin yung agad na yun. Ayan, diretso na yun sa mobile number mo. Then, publish. Yan. So, tatlo na yung campaigns mo. Ngayon, gagawa tayo ng retargeting campaign. Okay? So, balik lang ako dito. Usually, dito nyo yun makikita pag nag-create kayo ng audience. Sa itong hamburger menu o yung all tools na tinatawag. Hamburger menu tawag ko dito kasi mukha siyang hamburger. Tatlong linya. So, all tools. Tapos, select nyo yung audiences. Tapos dito, ito na may nagawa na pala si Sir Eric dito. Everyone who engaged with your page 365. So, yan. Magaling si Sir Eric. Nasundan niya agad. But for the sake of this demo, I'm gonna create the audience. Custom audience. Facebook page. Next. Tapos, hanapin ko yung page ko. Obviously. Ayan.
Everyone who engaged with your page, yun na yun. Tapos in the past 365 days, pangalanan nyo dito ng kung ano yung business name ninyo. Freeway, everyone who engaged with your page. Everyone who engaged FB 365, yun na yun. Create. Okay, pero since hindi na ako mag-create kasi may nagawa na si Sir Eric dito. Ang gagawin ko na lang, kokopyahin ko na lang to. Copy. Balik ako dito sa Ads Manager. X ko nga lang ito. So, ang gagawin ko ngayon, i-duplicate ko lang tong si CTM, leads testing. Okay? Again, kinilik ko yung box muna. Make sure na pag nagdo-duplicate kayo guys, isang box lang yung nakatik. Okay, natik mo yung isang box, duplicate. Huwag niyong gagamitin tong with recommended adjustment. Ang gagawin niyo, duplicate with current settings. Okay, and then continue. Tapos, number of copies, 1 lang, duplicate. Papalitan nyo na to ng MOF. Ano ba yung MOF? Middle of the funnel campaign or warm audience. Tapos, instead na testing, nagtatype nyo dito retargeting. Ibig sabihin, lahat nung nag-opt-in sa inyo sa TOF, mare-retarget sila sa MOF. So, since that dalawa yung tawag dito, dalawa yung ad set dito na na-copy natin, i-delete natin yung isa. So, para makita nyo, kiklik ko muna yung close. Pupunta ako sa ad set level. Tapos, magdi-delete ako ng isa. So, i-uncheck ko lang to para yung interest ma-delete ko. So, di-delete ko yan. Kung ano yung naka-check, yun ang madi-delete, no? So, di-delete ko to. Yan. Ngayon, ang gagawin ko ngayon dito sa broad open audience, dahil naka-drop siya, i-check ko yung box, edit. Tapos, dito, ipapangalanan ko na tong stock audience 365. Ngayon, Sir Eric, kung halimbawang meron kang Instagram account, pagsasama-samahin mo na sila dito. Okay, so para makita nyo yung custom audience, i-click nyo yung switch to original audience options, use original audience, para makita ninyo yung custom audience na box. Pag kinilik mo to, makikita mo doon, custom audience. Everyone who engaged with your page in the past 365. Yan, i-select mo yan. Ito yun, Ito yung ginawa mo na yan. Okay? Tapos, mapupunta na siya doon, everyone who engaged with your page. Tapos, kung meron kang everyone who engaged with Instagram, lalagay mo na rin dito. Everyone who visited your website, lalagay mo na rin dito. Ngayon, make sure na naka-uncheck itong advantage custom audience. Kasi pag naka-check yan, mag-i-expand yung audience mo. So, dapat naka-uncheck yan. Tapos, usually, ang ginagawa ko yan, Sir Eric, dahil Central Luzon yung lagay natin doon, di ba? Buong Pilipinas mo na kasi kung sino lang naman yung matarget doon sa top of the funnel mo, kung halimbawa Central Luzon yon, most likely yung mare-target mo doon sa middle of the funnel campaign mo, yun lang din naman yon. So, buong Pilipinas mo na kung sino man yung na-target ng TOF mo. Okay? And then, usually, binapalitan to ng ng ads. Halimbawa, pwede mo ilagay dito, "Oy, mukhang nag-message ka sa page ko pero hindi ka nagtuloy. Anong nangyari?" So, parang ganun yung magiging ano mo siya, magiging ano mo, magiging copy mo or yung primary text. Okay? So, o kaya pwede mo ilagay dito, by the way, since the last time na nag-message ka, 3 slot na lang po yung yung available na 5K down payment sa Mirage G4. I-choose mo lang 'yon. Pero 'yun, pwede mong ilagay 'yon para lang kumbaga magkaroon ng urgency. Okay? So publish na natin 'to. Yan, may retargeting campaign ka na ngayon. So meron ka ng tatlong campaign pa. Yan, 1, 2, 3, 4. Meron pa tayong isang campaign, yung sales campaign. Sino nag-e-commerce dito? Sino nag-e-commerce? Meron nag-e-commerce? Wala.
Kung walang nag-e-commerce, pwede ko rin namang gamitin. Sige, gawa na lang tayo kasi Can I ask po? yes po. Alright, how about when it comes to a laundry services para sa isang client? Ano Ano po yung yun? magandang ano, kasi nag-ask ka kasi ay ask lang for example, ano yung maganda sa auction for sa laundry services? Laundry services. Tama ba yung rinig ko, laundry? Yes po, Ah, kailangan kasi parang converted to sales din. Parang okay. So, pwede mong eksperimentuhan sa leads tsaka sa sales. So, since nagawa na natin yung lead campaign na setup, so ito na yung saktong anong tawag dito? Setup para sa sales. So, kasi ano yun, 'di ba? Services siya although, pero you want to convert them as fast as pag na-acquire mo yung ano, 'di ba, yung information. So, setup natin ngayon, sales naman. So kanina puro leads yung sinelect ko, ngayon naman sales naman tayo. Okay, continue. And then manual sales campaign, continue. Yung Advantage Plus shopping campaign, wag yung gagamitin mo na yon hangga't hindi pa kayo lutong-luto sa pagtitest ng campaign, no? Tapos catalog sales, i-uncheck nyo lang to. Okay? Tapos dito, POF, conversions, CTM, kanina leads, 'di ba? Ngayon sales naman ngayon. Testing. Ayan. Tapos, pagdating dito sa ad set level, i-PH na lang natin kasi i-delete lang din naman natin to, di ba? So, broad, open, audience, -1. Tapos, since wala ka pa namang website, ang gagawin mo ngayon, messaging apps. Okay, ang isa-select mo. So, kasi tatanungin ka ni Facebook, choose where you want to drive sales. Messaging apps, tapos pupunta ka ngayon dito sa, sorry kuya, may question din ako sa inyo. apa, Okay, how about if landing page yung gamit? Anong pwedeng ilagay dyan? eto po, website. Okay. Okay? Sige. So, messaging apps tayo kasi karamihan dito, I would assume lahat sila or majority naka-messages. Sorry guys, medyo nag-ano yung throat ko eh. Sumasabit. So, messaging apps. Tapos, ang gagawin mo dito, instead na maximize number of conversations, i-click mo tong drop down. Tapos, hanapin mo dito yung ito guys no, ito pay attention dito guys sa lahat ng nagme-messaging campaign na anong tawag dito, na nagme-messaging campaign na walang website. Hindi lahat ng ads manager merong nakalabas na maximize number of conversion through messages. Ulitin ko, hindi lahat ng ads manager merong drop down na maximize number of maximize number of purchases through messages. Tingnan nyo to, maximize number of conversation lang ang nakalagay. Ito naman, maximize number of conversion will try to deliver your ads to the right people to help you get the most website conversions. Since wala kang website, di ba? Ito namang isa will try to show your ads to people most likely to have a conversation with you through messaging. Ngayon, hindi ko alam kung bakit may mga ads manager na wala yung maximize number of purchase through messaging. But for the sake of this demo, hanapan ko kayo ng ads manager na merong ganon. Wait lang ha. Coach, Apo. paano po kung iyon lang yung available? Ano po din yung pipiliin? Since sabi nyo nga po, hindi naman lahat ng ads manager nakalabas. Pipiliin mo yung number of maximize number of conversations. Sooner or later lalabas siya sa ano mo sa ad account mo. Okay? Wait lang Di ko alam kung bakit may mga ads manager na ganon.
anong tawag dito, hindi, okay. Ito na, wait lang Ito yata meron eh. Wait lang. Hanapan ko kayo ng maximize number of conversation. Messaging apps, tapos, hindi, ito pala. Wait lang guys Top Kitty. Coach, pwede pa kong magtanong. Sige lang. Habang hinahanap ko pa. Yun po. Bale, may targeted location naman na po yung service. Kasi yung service niya is photo booth service. Hmm. May mga target location po. Then, paano po ba yung gagawin dun sa target location? Sama-sama. Kasi hindi siya specific na parang part lang siya ng halimbawa Rizal. May mga designated area lang sa Rizal na ita-target. Tapos Manila, Makati, QC din. Pero hindi, yun po, parang ganun karaming mga ang location na ita-target. Okay lang po. Okay, yung kung multiple locations yon, tapos isang services lang din naman or isang product yung nandoon sa inaano mo, pagsamasamahin mo sa isang ad set. Huwag mo nang paghiwa-hiwalayin ng location. Okay po. Huwag mo nang paghiwa-hiwalayin ng ad set. Same service naman po eh. Thank you po. So ibig sabihin, one campaign, one ad set, one ad. Pero doon sa ad set na yon, kunyari ito, ibigay ko sa iyo yung share ko sa iyo yung dito. Kunyari ito, 'di ba yung ad set? Tapos sabi mo may mga multiple locations. Sa multiple location, pagsamasamahin mo na siya dito. Okay, kung kumbaga Rizal yan, tapos Makati, pagsamasamahin mo na diyan. Kung isa lang naman yung ad na para sa mga locations na yon. So okay lang yon. Isang service lang naman po eh. Isang service lang. So okay lang yon. Okay? So ngayon, hopefully nasagot ko na yung tanong mo doon. Balik ako dito sa yung sinasabi ko na maximize number of purchases through conversion, through conversation. Kunyari, 100 pesos yan. Ito guys yung sinasabi ko, performance goal, maximize number of conversation. Pag kinilik mo to, ito, maximize number of purchases through messaging. Okay? Yan yung wala dito. Ayan o. Meron lang dito, dalawa lang. Maximize number of conversation, maximize number of conversions through website. Itong isang ad account na to, tatlo sila. Conversation, conversion, tsaka purchases through messaging. Ngayon, ito kasing ad account na to, nung sinimulan ko, wala din naman ito. Itong isang to. Tapos, after mga ilang weeks, lumabas na siya. Okay, kasi na-identify na ni Facebook na yung page na yon talagang messaging campaign yung ino-optimize. So for the sake of this demo, gagamitin muna natin yung maximize number of conversations. Okay, and then 100 pesos. Tapos July 4, 12 midnight. Ayan. Tapos duplicate lang natin to. Okay, malilito guys ha. Tapos lagay natin dito yung image ni Sir Eric. Ayan, tapos bumabalik lang ako sa guys ha, pero same ad account 'yan. Parang ginagawa ko, pinagkokopyahan ko lang yung naka-setup na ads. Okay, para baka mamaya malito kayo eh. So ito yung nilaunch ko kanina. So pupunta lang ako sa ad level para kopyahin kung ano yung nandoon. Para hindi ako paikot-ikot. Yan. Kopyahin ko lang to. Primary text. Tapos apply now. Headline. Tapos meron dito send message. Ito, may nagawa na si Sir Eric. Yun yung gagamitin natin. Okay? So save. Ayan. So, tama ba yun? Tama. Ayan. Yun nga yun. So, ganun pa rin. Mirage G4.
Yung ad naming convention natin, and then publish. Yon. Meron na tayong 5 campaign na na-launch. So, ikaw nang bahala dyan, Sir Eric, kung anong edit ang gagawin mo. So, ang gagawin ko muna ngayon para hindi mag-live mamaya, ipopost ko muna siya. Yung mga ginawa ko. Okay? So, yan. Tapos, bahala ka na mag-edit kung ano yung gusto mong i-edit dun sa mga nagawa kong setup. So, kung gusto mong i-delete naman itong ibang campaigns, madali lang naman yan. Checkbox mo yan. Tapos, itong garbage or yung delete. Okay? Yon. So, let's let's answer those questions na nasa chat box. Mabilis po kayo. Sorry, Ma'am Arlene. Ginagawa ko rin kasi yung ads. Okay. Anyway, meron namang recording. Ma-access mo naman yung recording. So, I believe, pwede mo naman, ang gawin mo, Ma'am Arlene, kuha ka ng 2 computer or isang laptop, isang PC, or 2 laptop, whatever. Yung isang laptop nasa kaliwa mo, tapos yung isang laptop nasa kanan, tapos pause mo lang yung campaigns. Yung campaigns, yung video. Okay, or ang gawin mo kung isang PC ka lang, open mo lang yung isang tab doon sa browser, tapos pause mo lang, and then gawin mo doon sa Ads Manager para at least masundan mo. Kasi since meron ka namang copy ng recording. Okay, Ma'am Arlene? Kung medyo mabilis, pagpasensyahan. Kailangan ko kasing bilisan ng konti kasi siyempre kailangan natin masagutin yung mga questions sa chat box po. No? Okay. So, Ma'am Dana, good evening po. Paano po magpababa ng CPM? Thank you. Ma'am Dana, ano pong CPM yung tinutukoy ninyo? Cost per message o cost per mil? Alin po sa dalawa? I would assume cost per message. No, Ma'am Dana? Andiyan ka pa ba? Ayan, mute kita. Ask to unmute. Hi, sir. Cost per message. Nandun pala sa chat box. Thank you po. Okay. Paano magpababa ng cost per message? Okay. Bababa ang cost mo ng cost per message kapag maraming nagme-message. Okay? Mukha siyang yung sagot ko is anong tawag dito, mababaw, parang ganon. Pero mapapababa mo ang cost per message mo pag dumadami yung nagme-message sa'yo. Okay? Ito yung pag-aaralan natin, Ma'am Dana, by day 5. Kasi, hindi importante na mababa ang cost per message mo. Okay, ano yung 3 parameters para ma-check mo kung on track ka ba doon sa messaging campaign mo? 3 yon. Ano yung binigay ko ng day 1 or ng day 2 yata yon? Wala po ako ng date, sir. Wala kayo ng day 2. Okay, 3. Sulat mo. Number of messages. Ayan, si Ma'am RC. I'm not sure kung ma'am or sir. Number of messages. Sino pa makakasagot? Yon, quality of messages. Ano pa yung isa? Ano isa? 3 yon. Number of messages, quality of messages, cost per message or cost per messages. Yan. Pay attention si RC. Magaling. Okay. Ngayon, kung na-identify mo na yung number of messages na pumapasok, ang susunod mong i-check, quality ba yung pumapasok na messages? Okay. Pag na-check mo na yung quality ng messages, i-check mo naman yung cost. How much is it costing you per message? Yun yung pag-aaralan natin sa day 5. Okay? Tapos, kasi doon sa day 5, pag-uusapan natin doon, how much are you willing to pay for every message na pumapasok? Okay? So, pag hindi mo naintindihan yung bagay na yon, iisipin mo na yung cost per message na DOS ay mura as compared sa cost per message na 50 pesos. Kasi ginagarantiya ko sa iyo na yung cost per message na DOS, kapag basura yung pumapasok dyan, mahal yon.
Pero yung cost per message na 50 pesos, mura yon kapag ang pumapasok na message quality. Nagets? So, hopefully, medyo may malinaw ng konti doon. So, sino pa next? Si Mads Ramos. Coach, paano yung retargeting sa mga nakapanood ng ads campaign mo like 1 year ago or 2 years ago? Like pumasok sila sa messaging campaign pero hindi sila bumili. Engagement with page pa rin nagkiklik sa audience. Paano mare-retarget, Ma'am Mads, yung ginawa natin kaninang MOF, excuse me, yung ginawa nating MOF kanina, yun na yun. Everyone who engage, kasama na doon yung nanood ng video, nag-comment, nag-like, nag-share, targeted yon, tatamaan yon. Lahat nung nag-engage sa page mo. In the past 365. Kahit 2 years ago pa yon, tatamaan yon. Basta 365 yung gagamitin mong retention rate or retention number. Okay? So balikan mo yung Thank you. Okay, balikan mo yung kanina na ginawa natin. Kahit 2 years ago pa yan, kung ever since nung kineate mo yung page yung kahit 5 years ago pa yan, tatamaan yun. Okay? Kasi solid yung data ni Facebook pagka in-app activity, ibig sabihin nun, sa page mo nag-interact. Unlike doon sa website pixel or website activities, hanggang 6 months lang ang data nun. 180 days lang yun. Okay? So, yun. So, balak din po mag-e-commerce si Ma'am Mads. So, yun. Okay, goods tayo dyan. Okay, so si Poch Bermudez, yung business ko, sir, e-commerce. Ayun. So, pasok siya dyan. Hopefully, nakatulong yung setup natin tonight. Sir, how about po sa travel agency, Ma'am Rosemary, optimize for leads? Kasi, yung, ano mo, yung target audience mo, it may take some time before they make a purchase. Bakit? Kasi may pasok pa eh. Kasi wala pa kaming budget eh. Kasi wala pa kaming passport eh. So, ang daming dahilan nun. So, kailangan leads mo muna, kunin mo muna yung contact info, tapos, tsaka mo siya lutuin. Okay? So, leads po ang i-optimize ninyo, Ma'am Rosemary Angeles. Nalilito pa na po ako pero kaya pa po. Ganun po talaga, Sir Aaron, no? Nakakalito lang yun sa una. Pero pag pinaulit-ulit mo, tapos sinundan mo kung anong ginagawa ko, kuha ka ng isang computer or i-pause mo lang, tapos gawin mo, magagawa mo yan. Coach, ano recommended mo? Use existing post or create an ad, direct post? Test both, Sir King Sanity. You test both and see which one works best. Okay? Miss Daniela, so okay po ba pagsabayin i-run ang brand awareness, lead sales na campaign po? Ma'am Daniela, nandito ka ba nung day 1 or ng day 2 kahapon? Wala ka ba dito kahapon? Di ba sabi ko, pag brand awareness, kung wala ka namang bilyones or milyones sa bangko mo pang ads, wag mo nang pangarapin yung brand awareness. No, diretso ka na sa leads kung ang iyong campaigns, yung iyong target audience ay high ticket or high ticket products mo, thousands in pesos or millions of pesos, leads ang gamitin mo. But if you have a product na let's say 1,000, 1,500, sales na yung gamitin mo. Okay? Excuse me po. Even if Yes, startup pa lang po. Yes. Okay. Okay? Thank Kahit 10 lang yung page likes mo, it doesn't matter. Okay po. Okay? Thank So, you. yung brand awareness po na yan is just a waste of money dahil again, hindi ka naman multi-millionaire. Unless kung multi-millionaire ka, pahingi naman dyan. But kung hindi ka naman multi-millionaire, wag mong gagamitin yung awareness campaign na yun. Kasi you are just targeting people who are likely to recognize or remember your brand. Okay, hindi ka naman si Nike, hindi ka naman si Adidas, hindi ka naman si Jollibee, huwag mong gagamitin yan. Okay? So, si Sir John, John, Coach, dapat ba sa primary text, 3 variations ng text ang dapat na ilalagay mo? Yes.
You can test three variations of text, pwede. Kasi meron namang slot doon kung kailan, kung ilang text yung ilalagay mo. Okay? Si Abril M. Sir, may ideal audience size po ba during testing, validation, and scaling? When testing, guys, maganda tong tanong ni Abril. When testing, make sure na ang drop or yung pinakamababang audience size nyo is 2 million. Pinakamababa na yon. At least, nagre-range ang audience size nyo between 2 million to 10 million. Okay? Mas malaki, mas maganda. Okay? Kung 43 million yan, 50 million, 80 million, mas malaki, mas maganda. Okay? Mas maliit, mas mahal. Yung cost mo dyan, pagka ganon. Okay? Mas mahal ang ano mo doon. And the reason why I want you guys to use targeting na malaki, kasi pag nag 100 pesos kayo, hindi naman ganun ka laki yung reach nyo, tama? Ngayon, pag nag-scale kayo ng 1,000, 5,000 pesos per day, imaginein mo yung tinesting mo na campaign, nag-work, tapos ang estimated audience size lang pala niya is 20,000 na katao, ay di madali mong masasaturate yon. Okay, tataas ang cost per message mo doon. Okay? Si Dave Cuchela, Coach, ano po ba yung campaign na dapat kong ipiliin kung isi-send ko sa landing page? Website po. Okay, website po, dapat meron kang landing page po doon, Sir Dave. Okay? Yes, Sir Dave? Coach, bali, ako po yung nag-ask kahapon po regarding po sa yung target audience ko po is from Canada. Okay. Tapos yung ad account ko po na nakaset is yung time zone is Asia, Manila. Tapos yung sabi niyo kahapon is dapat mag-create ako ng bagong ad account na dapat yung Eastern ba? Teka muna, tanungin muna kita. Sa client mo ba to? Sa akin po, sir. Coach. Sa'yo, sa'yo yung niraran mong ads. Yes po, bali startup ko po, bali. Okay. Dalawa lang ang pwede mong gawin. Gawa ka ng bagong ad account na yung time zone is nasa Canada. Opo. Okay, kung ano Coach, yung time sa Canada, okay, yun yung pwede mong gawin. Yes, go ahead. bali, hindi po ako makagawa po ng bago kasi yung nakalagay is you've reached the maximum number of Okay. Ito yung pangalawang pwede mong gawin. Okay, punta ka dito sa website na to. Dateful Time Zone Converter. Okay, sisend ko dito yung link sa chat box. Super, thank you po. Okay, so lagay mo yung Dateful Time Zone Converter. Tapos local time, 8:36 PM na tayo, di ba? Ngayon, saan ba sa Canada? bali, Toronto? bali yung target ko po is 7 cities ata yun, coach. Okay, let's say Toronto na lang. Bigyan kita ng Toronto, okay. So pupunta ka dito, type mo dito Toronto. Kunyari lang. Or Ontario, Canada, Toronto, yan. So 8:37 AM na doon ngayon. Ngayon, para mag-launch siya ng 12 midnight sa Ontario, Canada, ilagay mo to 12 AM. Tapos, ang equivalent noon sa local time is 12 PM. Ibig sabihin, maglo-launch ka ng ads mo dito sa Pilipinas ng alas 12 ng tanghali para alas 12 ng madaling araw dun sa Canada. Nagets? Okay po. Okay, so yun na lang yung gagawin mo kung hindi ka makapag-create ng bagong ad account. Bali hanggang magkakat yung yung ad po hanggang midnight din po, coach. Yes. Okay, so kung sa Ontario, Canada yan, or basta sa Canada, kung anong location ng sa Canada ang tatargetin mo, so mo lang, equivalent ng date, ng time zone ng Pilipinas. Okay. Okay? Coach, question po, coach. Ah. Regarding na lang po sa budget, kasi since sinabi po niyo po na
hindi applicable yung 100 pesos na budget. Magkano po yung lowest budget na kailangan po? Between $10 Canadian dollars to 20 at least. So bali, coach, yung sa currency setting kasi sa ad account ko is peso. Paano po yun, coach? Ay, punta ka dito. Canadian dollar to peso. Yan. Google mo Ah. lang. Okay po, coach. Halimbawa, $10. O di 430 pesos yun. Per day. Okay. Sabihin mo ng 500 pesos per day para sarado ka. Ganun lang. Okay po. Sige po, coach. Maraming salamat po, coach. Okay? So, yun. Nasa na tayo? Medyo mahaba na yung tanong natin dito. Coach, kailan lang po maglagay ng nag-interest targeting different to target location? Also need po ba naman? Hindi ko masundan, Sir Aaron. Kailangan po ba na maglagay ng interest targeting? Paki-rephrase mo yung tanong mo, Sir Aaron, na. Ma'am May, Sir, farm lots kasi ang binibenta ko, Luzon ang target ko, pero di ko kasi ma-choose ng Luzon lang. I-select mo na lang yung Central Luzon, Ma'am May. Coach, Okay? Yes po. what I mean po dun sa tanong ko is, okay lang po ba nakasama na agad yung pagta-target ng location na nakasama yung interest? Or dapat hiwalay? Di ba dalawa yung ad set na ginawa natin kanina? Isang broad, tsaka isang interest targeting. Opo. Ayun. So, mag-test ka ng broad. Kung yung broad meaning walang interest, walang demographics, kung mag-work siya. Tapos hiwalay mo yung interest targeting na ad set para kung alin man sa dalawa yung nag-work, yun ang pipiliin mo. Papatayin mo yung isa. Okay po. Pero yung location, pasok ko doon, coach. Parehong location. Parehong location. Thank you po. Okay. Okay, so Isa pa po, coach, pala yung sa yung Yes kasi po. gumawa po kayo kanina ng di ba po, TOF. Automatic ba na dapat gumawa na agad ng MOF? Ganito kasi yan, guys. Kung mag-MOF kayo, tapos long term din naman yung testing ninyo, simulan nyo yung MOF na budget ng 65 pesos, pwede yon. Okay, para at least kukonti pa lang yung mare-retarget nyo din kasi doon pagka malaki na yung budget nyo doon, mag-shoot up yung frequency nyo. So simulan nyo sa 65 pesos. Tapos habang nagfi-fill in yung TOF ninyo ng audience, nagfi-fill in din yung MOF nyo ng audience. So mag-i-increase ka na rin ng budget doon over time. Coach, paano naman po kung tinurn off nyo yung TOF na or every time na maggagawa ka ng TOF na ang tawag dito, na campaign, automatic papasok siya sa MOF. Okay. Apo. So bali ang MOF mo, isang MOF lang. All throughout your campaigns, isang MOF lang. Wala nang iba. As in, isang MOF lang. Tapos yung TOF mo, maraming adsets yun. Marami kang adsets na iti-test. Okay? So, yun. Mas recommended nyo po ba landing page for e-commerce? Yes. Abril M. Recommended ko ang landing page for e-com. Kasi pag kayong messaging campaign, matrabaho ang dami mong kailangang staff. Ba, nakita mong medyo winning na yung campaigns mo, tapos tawag dito, ang daming messages na pumapasok, 1,000 messages per day. Putragis, hindi ka na matutulog. Kaya sa e-com, mag-i-e-com ka, tapos long term yung balak mong mag-e-com talaga, mag-landing page ka para i-connect mo na lang yung payment gateway. Kahit natutulog ka, may bumibili sa'yo. Okay? Ma'am Erica, ano po magandang gamitin sa campaign objective if may binibenta ka, magkaroon ng franchise store like restaurant? Lead generation campaign, Ma'am Erica. Kasi yung mga ganyang malalaking amount na before ma-convert yung customer or yung prospect into a paying customer or client,
kailangan mong ano yan, makahaba-habang usapan. Okay, how about affiliate MLM leads? Yes, magpa-webinar ka, Sir John Paul. Aaron, pag service po ang ino-offer is pwedeng leads po in sales like photo service. Yes, pwede naman. You test both. Okay, anong recommended? No end date? No end date, yes. Joe Carl Bunda. Huwag kayong maglalagay ng end date, no? Basta keep it open tapos patayin nyo manually. Ano pong best target for farm and lot? For farm lot, type mo lang real estate. Okay? So, kasi pasok yun, tatamaan yun. Kahit na real estate yung, yung target audience mo. Last na lang, itong tatlong question hanggang kay Joe Carl Bunda. Coach, landing page din po ba yung kagaya ng Rocket.ph or kagaya ng Etsy? Kapag ka Rocket.ph, kagaya ng Etsy, kagaya ng Lazada, kagaya ng Shopee, ng Shopee, hindi nyo po pagmamay-ari, may si Adreline Marino, yung data. Pagmamay-ari po yun ng Shopee, pagmamay-ari ng Lazada, pagmamay-ari ng Etsy, yung data ng website. So, hindi mo yun mako-consider na landing page mo. Although, pwede ka mag-direct ng traffic doon. Kaya lang, hindi mo pagmamay-ari yung data. Okay? So, make sure na gumawa ka ng sarili mong landing page or website, Shopify. Magkano lang naman Shopify? Wala pang 1,000 yung hosting, yung hosting in domain. Parang, ano lang, sobrang mura lang. Okay, Ma'am Eliza, I have question. Does it necessary to launch the campaign in the midnight po? Is it applicable to all countries? Yes, Ma'am Eliza. Okay, 12 midnight kasi we want our budget to spread out all throughout the day. Okay, para hindi mag-rush yung Facebook nang ubusin yung budget mo kapag midday mo siya ni-launch. Thank you po. Okay, so si Sir Joe Carl, sir, anong recommended mo? No, nasagot ko na to. Okay lang ba i-accept yung mga nag-pop up na ordered, etc. sa messaging? Ano daw? Okay lang ba i-accept yung mga nag-pop up na ordered, etc. sa messaging? Hindi ko masundan, sir, yung tanong mo, Sir Joe Carl. But for tomorrow, may ipapakita ko sa inyo, medyo ano lang tayo ngayon, medyo anong tawag dito? Hello, sir. Okay. Yes, yun yung Ako yun, sir, yung account ko po yung Joker. Sa asawa ko. okay. Sa asawa niya, okay. Question, sir. Kasi, sir, tawag dito. Ano sabi ko? Ayun, sir. Di ba, sir, sa messenger po, like may nagpa-pop up po doon na parang this client, kung nag-order na ba yung client, ganyan, tapos mag-yes or no ka. Ano bang mas okay, sir? Like, i-no siya or i-yes? Kapag umorder, di syempre, yes mo. Ayun yung pag-uusapan natin tomorrow, guys. Dapat supposedly today, kaya lang, medyo overtime na ako ng konti. Tapos, meron kasi akong kailangan ayusin din tonight. So, yun yung ipapakita ko sa inyo bukas. In relation doon sa question mo na yan, ma'am, na kailangan mo ba siya na i-yes or no or gawa ng order. Okay? So, I'll see you guys tomorrow at exactly 7:30 p.m. Sagutin natin yung tanong ni Ma'am, I'm not sure ang pangalan mo, basta si Joe Carl Bunda. So, gagawa kasi tayo ng i-create na natin ng order yung yung customer bukas. Okay, tapos pag-aaralan din natin yung Facebook Ads Metrics. Okay? So, tomorrow po 'yan. Okay, maraming salamat, guys. Ito, last na lang, si Ma'am Madeleine. Sa landing page, pwede po ba yung milkshake? Milkshake ba to or yung M-shake? Yes, messaging campaign to, no? Madeleine. So, pwede mong i-insert doon sa sequence yung milkshake, yung milkshake. Yung link ng iyong website. Pwede po yan. Okay? So, I'll see you guys tomorrow at exactly 7:30 p.m. Pag-usapan natin yung doon sa messenger campaign, paano mag-create ng order, paano mag-tag ng bad leads saka good leads. Sir, last na lang, sorry na. Okay. Sir, yung nabanggit niyo po kahapon na parang yung para po makita yung sa winning ads, ganyan. Like, meron po kasi, sir, na yung quality ranking, sir, engagement, tapos conversion, no? So, parang nabanggit niyo, sir, na parang kapag nag-below lahat yun, like, hindi siya good ad.
What if sir like merong mga lumalabas na below average tapos yung isa naman average, yung isa above average. Like paano kaya siya susundan sir? Halimbawa sir Okay lang yan. okay lang. Okay lang yun. Especially, ang titingnan mo doon, di ba tatlo yun? Quality, engagement, tsaka conversion. Conversion, yes. Kapag naggumagamit ka ng website, tapos yung conversions mo is above average, kahit mababa yung quality ranking mo, tsaka mababa yung engagement rate ranking mo, goods yun. Pasok yun. Pero kung nagme-messaging campaign ka, i-double check mo yung quality ng messages na pumapasok. Quality. Okay. Okay? Sige, sir. Even with Coach, sales, sir, no? Ay, sorry. Sorry. Ano po yan? Sige. So, Even sales, sir, yung ano Yes. niya, yung campaign. Yes. Okay, sir. Thank you po. Okay. Sige, Ma'am Eileen. Yeah, quick lang po ito. How can I get you recorded nung last 2 days, 2 nights pala? Nasa Kasi email ako niyo po, ma'am. Nag-send kami ng email. Nandoon po yung instructions. Kung paano niyo po bubuksan po yung anong tawag dito? Yung Recorded. recordings. Yung dashboard po ninyo. Kung wala pa kayo sa GC, message mo ako doon sa Telegram GC natin. Make sure to save this link na i-send ko sa Zoom. Okay, ito po yung link. I-save nyo lang yan. Tapos, make sure na i-click nyo yan mamaya using your mobile phone para makapasok kayo dun sa GC. Tapos, message mo ko dun sa GC para mabigay ko po sa inyo instructions. Okay? Okay, thank you. Alright. So, yun. See you guys tomorrow at exactly 7:30 p.m. And yeah, we'll continue our discussion. Okay? Thank you po. Alright. Bye-bye, guys. Thank you.